Magandang hapon sa inyo lahat, mga kababayan ko. Meron tayong pag-uusapan. Ito, ang dami na nagpasa sa akin na videos nito na paano ko maisisingit ang pagiging utak teleserye dito sa dito sa subject natin na to. Hindi, gusto ko maunawaan nyo, no? Nung unang tinapik ko ito, marami nagalit sa akin. Marami nagalit sa akin, mga men. Pero sasabihin ko sa inyo yung totoo talaga. 'Di ba? So, ang pag-uusapan natin, ito yung at i-explain ko din kung paano pumapasok na naman yung pagiging utak teleserye dito. Pero dito sa unang pag-uusapan natin, talaga may mali, 'di ba? So, ito yung video. Maraming nag-forward sa akin to eh. Yung lalaki na nagpahilot sa Peking chiropractor. Ano bang chiropractor, mga kababayan ko? Ang chiropractor, ito yung yung bumabali ng buto. Hindi naman actually bumabali. Ano yun eh? Yung nagpapatunog ng buto. Tingnan natin definition ng chiropractor. Diba? Who is a chiropractor? A chiropractor treats many conditions affecting the nervous system and muscular system. Think of a chiropractor as a doctor, quote unquote, who cares for any kind of muscle, bone, or joint pain or dysfunction. The most common reasons for a chiropractic adjustment include lower back pain. So, paano ba to? Basta ito yung nagpapatunog ng yung 'di ba? Merong yung may video sa YouTube na yung ginaganon yung leeg tapos tumutunog, tapos yung likod, 'di ba? So merong tayong kababayan na nagpa-treat dito sa chiropractor. So nabalita siya ito yung unang balita dito. Bear with me ha, wag muna nating pangungunahan yung sasabihin ko. Let me explain mamaya kasi marami na namang magagalit na utak teleserye sa akin eh. Mamaya play natin 'to, mga kababayan. Nagkabali ang buto ng isang lalaki sa Cagayan de Oro. Nagpahilot siya sa Peking chiropractor o doktor na naghihilot na may paglagutok ng bahagi ng katawan. Nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Pinalagutok ang dito nga makikita mo maling-mali na yung procedure niya eh. May mga napapanood akong legit na chiro sa YouTube. 'Di ba? Hindi ganito ka sobrang careless. Paglagutok ng bahagi ng katawan. Tignan mo kung paano siya baliin ang ulo. Nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Tama ha? Ganun na lang eh. ulo, paa, Walang sa kanya dito kay kuya eh. Feeling ko natuto lang to sa kung saan eh. Kasi yung kung mapapanood mo yung mga chiro na malulupit, 'di ba? Si Dr. Tubio, kilala ko to eh, Tubio. Pinoy to na sikat na chiropractor. Kung mapapanood mo siya, 'di ba? May yung ginagawa niya eh, may You see, like when I go down to this may tamang procedure, hindi basta ganun lang ng ganon. Like jaw or something. Yeah, definitely. And Kung then this titingnan mo side to si here is a little Dr. bit easier, Tubio, right? no? So you've had headaches for the past 10 years, every single day? Every single. Do you have a headache right now? Minor one, but I minor took one. 2 pills already, so So without the pills, you suck. Dali lang ah. Huge. That's so the it's hard reason. to be happy. Hindi pala yan, yung may neck crack yung neck crack. Tingnan natin ha, kung paano may procedure kung may siya eh, may technique talaga eh. Fall down in. 'Di ba? Meron siyang hindi katulad nitong nitong nagbabalik ng leeg na to, yung parang assassin to men eh. Mortal Kombat eh. pinalagutok ang ulo, paa, binti, tuhod,
Agay. Hanggang sa uminda ng sakit ang lalaking hinihilot. Sinubukan siyang pakalmahin pero hindi nawala ang iniinda ng lalaki. Relax. Siya si Leonard Mangubat Yurong. Nagpahilot siya sa isa umanong chiropractor sa kanilang bahay sa Cagayan de Oro. Pero sa halip na gumanda ang pakiramdam, mas lumala pa ang lagay ni Yurong. Matapos ang paghilot sa kanya noong November 18, nagkabali ang binti niya. Sa resulta ng x-ray, makikita ang fracture sa kanyang buto. Kailangan ding lagyan ng bakal ang nabali niyang binti. Ayon sa biktima, umabot na ng 173,000 pesos ang medical bills niya. Paliwanag ng isang licensed chiropractor na si Dr. Rob Walsher, hindi lisensyado ang chiropractor na nanghilot sa biktima. It says Hilot. It's not a chiropractor. It's a social media now. You're seeing the sensation of everyone doing. They're copying chiropractors. You know, so you see all of the manipulation of the spine, and they're adjusting all of these joints, and so. To become a chiropractor, it's important to understand it's 8 years of schooling. You know, it's not something you just take for a 2-week on YouTube course. It's 8 years because we are licensed doctors in America. In America. Delikado raw talaga kung sa hindi lisensyado magpa-chiro dahil pwede itong magresulta ng serious injury. So, yun na nangyari sa kanya, no? Tapos dito, ito yung nakakalungkot na balita. Pumanaw ang lalaking nag-viral noong nakaraang taon matapos mabalian ng buto sa session niya sa isang nagpakilalang chiropractor. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nobyembre nung isang taon nang mag-viral ang video na ito Ako nasasaktan. ng content creator na si Leobert Yurong habang sumasailalim sa session ng isa raw nagpakilalang chiropractor sa Misamis Oriental. Chiropractor ang tawag sa medical professional na bihasa sa neuromuscular disorders, partikular sa adjustment ng mga buto at gulugod. Sakit, no? Pero ang session na ito nauwi sa trahedya. Pinapakalma ng umano'y chiropractor si Leobert, pero hindi nito mainda ang sakit. Ako yung nahihirapan eh. Paglipas ng ilang araw matapos ang ginawang session kay Leobert, hindi na ito makalakad at lumabas na may fracture ang kanang bahagi ng kanyang bewang. Ang kanyang pagkakaospital matapos ng insidente, dinokumento pa ni Leobert. Pero pagsapit ng Enero, pumanaw na si Leobert. Paniwala ng kanyang pamilya, dulot ito ng mga komplikasyon dahil sa kanyang sinapit. Ang ako pagtuo sa iyang kuan sir kay Pero alam mo, hindi ko kinakapen yung chiropractor, ano? Pero tingin nyo mga kababayan, anong connect nung pagkabali ng buto sa ano? Pwede siguro kung ang nabali sa kanya yung spine. Yung, sabing gano'n, no? Ang paniniwala lang ito ng victim eh. Ang paniniwala ko, sir, dahil talaga sa nabali ng kanyang hita, parang siyang na-stroke, hindi na siya makagalaw ang kamay-kamay. Parang ito ay theory. Makikita naman sa death certificate. Madidiscuss ba dito? diri siyang paa. Nakuan siya sir nakuan siya sir mura siya na stroke ba. Dili malihok yang kamot. Yang mata natakilid na. Ayon sa kapatid na si Nancy, Nobyembre ng nakaraang taon, gusto ni Leobert na magpa-bone alignment dahil sa nararamdamang sakit sa kanyang likod. 'Di ba? Parang may underlying cause na kasi ito eh. Maybe, oo, nakabali yung chiropractor, no? Pero feeling ko hindi dahil do sa chiropractor. Kasi fixable yung nasira sa kanya eh. Meron na siyang nararamdaman bago pa siya magpagamot. Hindi, nagiging objective lang ako mga kabo. Pero hindi pa ito yung utak teleserye mamaya. Doon niya nakilala sa social media ang sinasabing chiropractor at pinuntahan pa siya nito sa kanilang bahay para sa session. Naniniwala ang kamag-anak ni Leobert na lumala ang kanyang kalagayan
dahil sa Cairo session na Siguro lumala, oo, pero hindi yun ginawa sa kanya. Kaya pinag-aaralan umano nila ang mga posibleng kaso na patay. pwedeng isampa laban sa nagpakilalang chiropractor. Sakit yun, sir. Dulot sa kong bukog. Pero kung kung magaling ang abogado nung Cairo na yon, pag napatunayan na hindi yun yung kinamatay, kasi hindi naman nila masabi kung ano yung sinasabi sa death certificate eh. Parang feeling ko naghanap na lang sila ng pagbibintangan. Feeling ko underlying cause na yon, yung may nararamdaman na siya before. Nga nainani na siya. Dako kasi glawas. Then pag last na kong ato sa ospital, sir, ako yun nakakuan siya nga nabugto. Nakita yun dyan ako siya nga nabugto. Sana na-imbestiga ng GMA. Wala pang pahayag sa ngayon ang nagpakilalang chiropractor. Bukas ang GMA Regional TV para dinggin ang kanyang panig. Bukas, Miyerkules, January 29, dadalhin na sa kanyang huling hantungan si Liobert sa Alubihid. Nais ring manawagan ng tulong ng kamag-anak niya para sa gastusin. Mula sa GMA Regional TV, ako si Pero sana inano nila, tinanong nila yung sa bagay kung ayaw ng family sabihin eh. Or sa hospital, bagay data privacy yata yun eh. Anyway, ano natin dito? Ako, opinion ko dyan sa Cairo na yan. Na-mention ko na to before eh. Marami din nagalit sa akin before. Yung Cairo po kasi ay hindi naman talaga proven yan. Oo, may mga license katulad do sinabi kanina, no? Sa Amerika kasi iyon. Pero dito, sa PRC natin, wala pa ako naririnig na naglisensya sila ng chiropractor. 'Di ba? Kasi hindi sila nag-a-align sa Western medicine eh. Nakausap ko nga yung kabarkada ko na physical therapist. 'Di ba? Meron akong pinareact sa kanya. Ito panoorin natin ito. Ito maraming fans ito eh. Itong si Manghihilot Titar Vlog. Marami nagalit sa akin dito that time nung nireakan ko to. Kasi ito, may pagka-misleading ito eh. Inobserbahan ko yung mga ibang video niya. Dito tayo nagkakaroon ng utak teleserye. 'Di ba? Yung katulad nito, no? Pag napanood mo to, syempre sa una, palalabasin niya before hindi daw makalakad. Dali lang ayusin lang natin. Before hindi daw makalakad. Diba? Yan. Oo nga naman, kung makikita niyo yung pasyente niya. Okay, sige. Salamat po. Thank you, Lord. Kahit pa paano maganda yung sagot. After treatment, ganito na daw. Bali, Miyerkules ulit. Ay, hindi po ako doktor, ha? Salamat po. Hindi daw siya doktor. Tubig niyo po, mami. Tubig po. Tubig sayang, mami. Next. Diba? After treatment, gano'n na daw. No? Pero kung mapapanood mo tong session na to, dito pumapasok yung nakikita ko dito, kung halimbawa ikaw ay license dyan sa ginagawa mo or may mga certificate ka dyan or license ka na pinapaskill mo dapat sa clinic mo. Pero ang nilalagay niya lang dito, di ba? Kasi yun yung proof na legit ka eh. Pero ang nilalagay niya lang dito sa clinic niya, yan, kalansay, yung structure ng buto, tapos yung banda rito, di ba? Para magmukha nga namang siya. Tubig sayang, mami. Di ba? May mga poster dito ng buto. Di ba, men? Tapos kung mapapansin mo dito, ilang video na nito ang pinanood ko Hindi, may mga specific siya. Kalimbawa, may reklamo na dislocated shoulder. 'Di ba? Nafi-fix niya naman na wala namang doon, wala namang science doon. Kahit tayo, hindi tayo lisensyadong doktor, minsan nahihilot natin eh. 'Di ba? nung nadisgrasya nga ako, yung buto ko sa tuhod medyo pumaling. Nakaupo ako doon, medyo ipinilit ko lang. Kaya bumalik siya ng konti. Although may fracture pa rin ako sa right nagagawa yon kung makakapa mo. Kahit hindi ka lisensyado. Kasi may mga ganun siyang video eh. Tapos ito ang ginagawa niya dito,
katawan. Nag-i-interpret siya ng ano, kahit hindi naman siya authorized na mag-interpret ng x-ray. 'Di ba, men? Tapos binabasa niya lang yung diagnosis ng doktor sa kanya. Tapos ang gagawin niyang treatment dito, kung mapapanood nyo, no? Napaka-generic. Pagka ganyan na, halimbawa, generic na ganyan, basic ang gagawin niya. Hihilutin niya yung likod. Yung mga annulus dish. Diyan dinadaan tayo pag yung nagsasabi kunyari ng mga highfalutin words. Yung mga tipong doktor lang ang nakakaalam. Pag nagsalita ka kasi ng ganyan, iba kasi ang dating sa tao di ba? Pag tinamaan na yung nerve root o root nerve, direct to the brain yun. Kasi ito po kayo. Diba, wala siyang authority magsalita ng ganun sa pasyente kasi ang nangyayari dito, nagda-diagnose na siya Pagka ganun, hindi mo trabaho kasi iyon, doktor ang nakakagawa nun. Kasi kailangan ng meron na ngang formal diagnosis doon sa x-ray mismo. Di ba? Tapos ang gagawin niya dito, talagang ma-translate ng maayos para mabasa na. Hindi ako makabasa ng Yun lang kung baga tutuloy-tuloy lang kung ano yung maintindihan kasi yung yung Italiano, diffuse. Ang gagawin niya dito, yan. Pero yan, ito nakapilipit na to. Sana maano pa, ha? Hindi ko na mapangako yan. Basta ito, generic ang ginagawa niya dito. Tayo kayo, sir. Roy, tulungan mo, Roy. Makatayo na parang chiropractor din. Binabalik-balik niya yung katawan. Pansinin nyo wala namang remarkable na nangyayari dito, men Sa kanya yung sciatic niya. Sa right side naman po. Sobra pong hindi niya maiano itong kabila. Tagilid ka, sir. Sir, okay ka lang dyan, sir? Magre-response kay sir, pagkano Tapos sinabi niya kanina, hindi siya doktor, di ba? Pag ganyan, masakit? Hindi po. Hindi. Kabilang side? Same. Ganyan lang ang ginagawa niya, parang yung sa ginagawa din ng mga chiro, pero hindi siya chiro. Kung halimbawa may certificate siya sa panghihilot, hilot lang dapat. Ito spine manipulation to Spine manipulation tong ginagawa niya. Delikado ito. Now, dun sa part na to, di ba, ito okay to. Kasi ito naman talaga yung kadalasan na may certificate Yan, yung hilot-hilot na yan. Tigas naman yan. Pero, pag nakarelax siya, lumalambot. Pero pag yan, pinilit yung tumayo. Pagdating dito, tsaka pag itatayo nyo siya, pag ganito, ganun nga po ginagawa ko. Hinihila ko ang paa niya. Solo lang po kami sa bahay. Sa paa ko siya hinihilang pag ganito. Tapos saka ko siya tinatayo. Kahit kapag dadapa siya, hinihilahin ko ang paa niya. Ayos naman. Ayun nga po, ganyan nga po siya. Kapag po yung nangangawit na natigas yung mga ano niya, natagilid po yung paa niya. Kanino talagang, pero kapag po pag siya... nagagalaw, umaayos. Opo. Pero kapag po nag-o-okay ang ano niya, nag-o-okay na po uli ang... Diba, nag-o-okay din naman pala si tatay Nag-o-okay din. Hindi dahil doon sa minasahe na itong idol nyo. Hindi dahil sa masahe niya. Poporma na po uli yung katawan niya. Diba? Ganito. May chance pa pala Opo, ano ngayon, huwag lang natin. Tamo, biglang, tapos i-claim niya, bago mag-session, hindi daw makalakad. After mag-session, nakakalakad na. Oo nga naman. Pero ganun daw talaga yon, sabi nung, pag nagalaw, sabi nung asawa ba yon, yung kasama, or Di ba, hindi dahil, dito tayo pumasok, tapos, pagka napanood yan ng mga kababayan, ang galing niya, kaiba ang talento mo, Master 3M. Pero kung pipili tayo na random videos dito, same procedure lang naman ang ginagawa niya walang specific na katulad nito, hindi makakilos dahil sa balakang. Ang gagawin niya dito,
Tingnan natin ha. Pag nakasalang siya doon, same. Kung ano ginagawa niya, aanuhin niya rin yung buto. Babaliin niya rin yung buto sa... Diba? Ganito rin ang gagawin niya, oh. Diba? Yan din ang ginawa niya, ititwist niya rin yung buto. Na delikado ito. Exhale. Isa pa. Lambutan mo lang. Umabaga lang. Inhale, gano'n. Yan ang malalim, kuya. Isa pa. Last. 1. Yan. Tapos release. Thank you. Sige, diyan ka lang. Akin yung unan. Same ito nung ginawa kanina, ha. Ganyan din ang ginawa kanina, yung may hinila din Positive yung... na tong... Ito yung kanina, ha. Ang appointment. Same treatment din. Exhale. Kung meron kayo... Diba? Ngayon, ang tanong, kahit nga yung mismong chiropractor, mga kababayan ko, kasi minsan, dito tayo nadadala sa mga testimonya eh. Sa mga testimonya nito na, naku, ang galing ni Master, magaling talaga. Bla 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 bla. Ang galing naman namang hihilot. 'Di ba? Doon tayo nadadali kung ano yung kung ano yung nakikita natin na nag-hit, doon tayo sasakay. Pero delikado 'yan, mga kababayan ko. Unang-una, kung makikita mo dito, no? Ano yung certificate na meron si kuya na mag-conduct ng ganyan? Wala. Meron siyang pinapakita din certificate, pero hindi chiropractic yun. Diba? Ni-research ko ito eh. Ni-research ko itong si kuya. Parang meron talaga siyang certificate sa hilot yata. Hindi sa chiropractor. Ngayon, sabihin nyo, sino ka ba? Qualified ka ba mag-interpret niyan? Ngayon, meron akong kaibigan kasi, si Sir Dennis Pascual. Inuulit ko ito, ito ay licensed physical therapist to. Ito, may lisensya talaga ito sa Pilipinas, sa PRC. Ang chiropractor, walang lisensya dito sa Pilipinas eh. Sabi nung chiropractor, may license daw siya sa Amerika. Pero yung pinagla-licensean nila sa Amerika kasi, ay sila-sila rin lang yon. Hindi siya yung recognize ng Western medicine. May nakakapag-recognize man sa kanila. Kahit i-search nyo dito sa Pilipinas, kahit yung mismong yung mismong Philippine Medical Association natin, dinadala sila sa alternative healing eh. Alam niyo yung alternative healing? Yung mga hilot, yan, alternative healing yan eh. No approved therapeutic claim kasi yung mga yon. Ito yung sabi nung kaibigan kong kaibigan kong physical therapist. Pinapanood ko sa kanya yung video, di ba? Saan ba nun? Ito. Sabi niya yung ganon, malaki daw ang difference. Ito si Dennis Alfred Pascual yung name. Una sa lahat, ang massage therapist ay NC2 level lang. Meaning, high school graduate lang, pwede na ma-certify. While meron din silang nakahalo na basic science like anatomy and physiology, di naman siya in-depth. Oo, di ba? May alam din naman yan, yung mga basic. Kasi nga, may certificate sila ng NC2. Ang physical therapist ay 5-year course sa college at may board exam pa. Ang specialization namin ay physical medicine and rehabilitation. Di kaya pagalingin o tulungan ng knowledge base ang massage therapist lang, ang rehabilitation o ang pagbabalik lang sa minimal to optimal function level ang mga na-stroke, spinal cord injury at iba pang musculoskeletal and neurological disorder. Di natin alam ang exact history ng mga tao na yan, yung mga pasyente. There is also no way for us to verify kung totoo bang may medical condition ang mga tao na nasa video. Pero syempre may halong skepticism on my part dahil kung totoo ang sistema ng pagpapagaling ng tao na yan sa video, di sana nasa balita na yan at pinag-aralan na ang technique na yan ng iba pang medical experts dahil i-consider na breakthrough yan kung totoo.
'Di ba? Di pwede na monopolize mo ang claim at result ng techniques mo. Ano ba ang background nitong nasa video mo, sir? Yun ang tanong sa akin. May certificate siya dito, ayon dito sa video niya kasi wala siyang dinidisplay na certificate. Pero meron siyang frame dito na may pinapakita siyang certificate. Na supposed to be dapat nakikita natin yung qualification. Kasi health natin kasi yan eh. Hindi ko sinasabing totally peke na ito, no. Baka naman meron siyang certificate sa panghihilot talaga. Ang masakit nito, baka yung certificate niya sa panghihilot, yun ang pinapangharap niya sa mga taong kina-chiropractor niya. Na hindi naman siya chiropractor. 'Di ba? Parang ganito, 'di ba? Sinong nag-apply sa inyo ng lisensya? 'Di ba may restriction yung lisensya natin, driver's license? Kung ang restriction mo ay pang motor ka lang, hindi ka pwede mag-drive ng four wheels. Tama? Kadalasan ang ginagawa ng mga ito, may lisensya ako. Pwede ako mag-drive. Kahit na hindi natin nakikita yung restriction sa certificate niya. Ano lang ba yung pwede sa kanya? Yung maghilot lang. Hindi yung magbali-bali ng buto. 'Di ba? Wala naman siya maipakita diyan, no. Dapat kasi naka-display yan diyan eh. Kahit nga mga doktor dapat naka-display yung mga certificate eh. 'Di ba? Or halimbawa, magsusulat 'yon, may nilalagay na license number, may pinanghahawakan tayo. 'Di ba? In addition, di nga pwede makapasok ng med school ang mga taong NC2 lang ang natapos. By the way, ang mga chiropractor ay di-recognize ng mga medical association, including our Philippine Medical Association. May sarili silang curriculum. Doktor sila sa curriculum nila, pero hindi sa MD. Kaya yung sinasabi nung chiropractors na ako si Dr. Tubio, ako si Dr. sila lang yun. Doktor sila sa kanila. 'Di ba? Meron ditong explanation eh. Away from the Keys wants to know, how do you define pseudoscience? So pseudoscience refers to... Why am I only just learning that chiropractors are not real doctors? Yeah. So chiropractic is a $15 billion industry, and it was invented by a guy named D.D. Palmer who thought that ghosts were telling him to create it. Diba? Ang history nga ng chiropractic, weird eh. Multo daw ang nagdikta kay D.B. Palmer. Diba? We believe that the joints and the nerves that go through our body are the cause of every ailment that we know of. Unfortunately, chiropractic is a full-on pseudoscience. There are certain chiropractors that maybe stay in the lane of more physical therapy, and there's a little bit of data to suggest that for certain types of low back pain, chiropractic adjustment can offer temporary relief. Totoo yun. Nakaka-offer, ito yung sinabi din nung physical therapist na na sabi ko dito. Pagpatuloy natin sabi dito, sa video pinipilit niya sagutin ang kondisyon ng pasyente na binasa sa kung anumang diagnosis ng doktor na dala ng pasyente. 'Di ba? Tsaka nakakalakad naman talaga yung pasyente. Di naman siya naka-walker or wheelchair. Ambulatory naman talaga siya. Pati pag-diagnose niya, wala makita. Walang special test, walang diagnostic test para ma-confirm ang lahat ng nasa medical history ng pasyente. 'Di ba? Tapos dito may sinasabi kasi dito na mas naniniwala ang mga tao sa hilot dahil lang sa immediate na apparent improvement o relief sa symptoms at madalas sa mga mas remote na lugar. Yung katulad ng mga baryo, ang accessible lang sa kanila ay mga ganito, walang doktor. Pero it doesn't mean na nagpapagaling sila. Kasi kung totoo yun, para saan pa ang mga MD? 'Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Yung
ito kasing mga ginagawa nitong mga to, kaya lalo na yung namatay, yung ginagawa nila, mayroong siyang relief. Sinabi din naman ng expert na to, nakaka-offer naman talaga ng temporary. Masarap naman talaga yan. Yung paputokin yung likod mo. Halimbawa, galing ako sa labas, galing ako sa trabaho. Pagka nagpaputok ako ng likod ko, pag ginanyan ko, masarap naman talaga. 'Di ba? Pero temporary lang 'yon. Yung naririnig nyo na pumuputok na 'yon. Ano 'yon? Nitrogen gas 'yon na nare-release ng buto. After 20 minutes, babalik din 'yon. 'Di ba? May mga nagki-claim, May mga nagki-claim na mga ganyan. Pero may mga doktor kasi na nagre-react din yan. Natawa nga ako dito sa isa Dito sa isang chiropractor na nire-react ng doktor Sana ba yun? Papakita ko sa inyo Tawa ko ng tawa dito. Minsan yung mga ganyang bagay, ginagamit pa pang scam yan Yung sa chiro. Papakita ko sa inyo Matatawa kayo dito. Ito, doktor siya, nire-reactan niya itong video na to. Oh, I'm sorry. Let me pause this. Let's do some captions here. Meron ditong part na tawa ako ng tawa Saan ba yun? Oh, maybe that's where he learned it. The Jedi and the young Padawan. Вот так правится сердце. Сейчас я от тебя заберу всю печаль. I will take from you all the sadness and melancholy that you have accumulated over 27 years. I mean, that's bullshit. Di ba, men? Ginagamit, kasi alam nyo, yung mga ganyang procedure na lalo na pag hindi proven yan, maybe, maybe may mga katulad ni itong master na to, yung master nyo na to, maybe gusto niya naman talaga makatulong ng tao. 'Di ba? Nag-o-offer siya ng temporary relief, mga kababayan ko. Pero kadalasan ginagamit na pang-scam din ito Katulad nung nangyari dito sa namatay. 'Di ba? Hindi kasi proven ito Kung masarap yan, masarap talaga. Lalo na pagka-stress yung mga buto mo, lalo na pag pumuputok yung buto mo sa likod pagka in-stretch ka. Pero walang approve Hindi kayo, katawan nyo pa rin yan, Katawan nyo pa rin yan. Pero sinasabi ko sa inyo, yan, contradicting nga ito sa sa mainstream medicine Oo, merong mga certificate yung mga yan, yung mga bumabalik ng buto na yan. Pero wag sana tayo madala dahil sa clickbait na hindi makalakad nung pumasok pero nung nakalabas ay nakakalakad na. Alamin pa rin natin. Alamin pa rin. Kung yan ay mga hilot-hilot lang, wala namang problema dyan. 'Di ba? Form of relaxation kasi yun Pero pagdating na sa mga binabali ang buto na ganyan, kung gusto nyo magpaganyan, doon na talaga sa may naipapakitang certificate talaga. 'Di ba? Pero yung ganito, kung nakikita nyo lang ay YouTube plaque lang tapos hindi nga makita yung certificate Kasi alam nyo mga kababayan ko, yung certificate na yan ang magpapatunay na pwede nyo siyang pagkatiwalaan sa ginagawa niya. 'Di ba?
Yan yung panghahawakan nyo. Hindi yung basta sumikat lang sa YouTube. Paano kung lahat ng hinihilot niyan ay siniswerte lang, tapos pagdating sa'yo, minalas ka. Katulad na nangyari dun sa, di ba? Pag-iingat pa rin. Tsaka halimbawa, kung may nararamdaman, konsulta ka muna sa doktor. Baka mamaya iba na yung nararamdaman mo eh. Tapos pupunta ka dito, makakaramdam mo ng konting relief, uulit-ulitin mo, dahil gumaganda ang pakiramdam mo pagka nagpapahilot ka sa mga ganito, magkakaproblema tayo doon. Kasi ang kinukure lang naman ng mga ito, symptoms eh. Yung nararamdaman mo eh. Pero yung mismong sakit, hindi eh. Diba? Yun lang naman ang kinukure niyan eh. Kung ano yung immediate na nararamdaman mo, tapos biglang nawala, nung nagpalagatik ka ng buto mo sa likod. 'Di ba? Doon tayo sa lalo na kung may pera ka naman, 'di ba? Doon sa mga walang pera, hindi ko rin naman masisi, no? Pero hangga't maaari kung kakayanin, doon tayo sa may at yung ganito, hindi ko ina-advise ito. Bahala pa rin kayo, buhay nyo pa rin yan, ha? Buhay nyo pa rin yan. Bahala kayo. Pero kung halimbawa maggaganyan kayo, doon na lang sa mga hilot-hilot siguro. Yung muscle na ginaganon-ganon lang. Okay na yun. Diba? Kesa yung ganyan, mahirap yan eh. Diba, lisanong katulad nung in-interview na may license sa Amerika. 'Di ba? Kahit paano may experience na siya na pero kung ganito na wala ka naman nakikitang ganyan na kung ano man yung tinapos niya. Medyo hindi ko naman alam balay mo may lisensya siya sa chiropractor, sa chiropractic or whatever. Pero sana dinidisplay niya yan diyan. 'Di ba? Nagdi-display siya ng kung ano niya, hindi niya dinidisplay yung certificate niya. Pero kayo pa rin, bandang huli kayo pa rin. Ako, sinasabi ko lang yung totoo na itong mga to ay hindi talaga ito totoong doktor. Actually, ang meaning naman ng doktor, hindi naman porket meron ang doctor of humanity eh. Ang nagiging synonymous lang ang doktor dahil madalas sa tinatawag na doktor ay yung doktor ng medicine. Pero yung etymology ng word na doctor, meaning teacher, tapos pag doctor ka, learned person, maalam. Alam mo, nag-doctorate ka sa isang bagay, nag-PhD ka, doktor ka pa rin naman nun eh. Hindi nga lang sa medicine, kaya lang, naging synonymous na yung yung doktor sa medicine eh. Pag sinabi mo, doktor ka ba, ibig sabihin, nagpapagamot ka. Pero may mga doktor na hindi naman sa medicine eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, kayo pa rin, nasa sa inyo pa rin yan. Wag na lang kayo madadala na, uy, maraming gumaling doon, verify nyo muna kung talagang gumaling yon. Diba? May follow-up ba yon yung sinasabi? Ito ba? Itong nireakan ba natin na to na si kuya na nakalakad na may follow-up ba yan after pumunta dyan? Or isang video lang niya ang napanood mo nung nagpagamot siya dyan? Diba? Ano na ba nangyari dito kay kuya? Diba? Baka nung time na yan, gumanda talaga ang pakiramdam niya. Pero kinabukasan, maganda pa rin ba ang pakiramdam next Diba, men? Yun lang naman ang iisipin natin. Anyway, medyo napahaba-haba tayo ng usapan. Kayo pa rin ang magdi-decide sa sarili nyo. Hindi ko kayo dinidiktahan. Yun lang, maraming salamat. Magandang hapon.